Takot na takot ang may-ari at general manager ng Wawa Builders na si Mark Alan Arevalo matapos siyang harapin at gisahin ni Senador Joel Villanueva sa ginaganap na investigasyon sa Senado hinggil sa umano'y mga maanumalyang flood control projects sa Bulacan. Sa kabila ng dami ng tanong mula sa mga senador, pinili ni Arevalo na manahimik. Isang hakbang na ayon sa mga political analyst ay hindi lamang pagtatanggol sa sarili, kundi posibleng pagtatakip sa mas malalaking personalidad sa likod ng kontrobersya. Sa kasalukuyan, nasa 85 flood control projects ang isinasagawa ng Wawa Builders sa Bulacan, na may kabuuang halaga na umaabot sa 1,000 bilyon piso. Ayon sa mga ulat, may mga hinala na ilan sa mga proyektong ito ay ghost projects lamang. Walang aktwal na implementasyon, ngunit may pondong nailabas na. Nang tanungin kung may ganitong insidente sa kanyang kumpanya, mariin itong tinanggihan ni Arevalo. Ngunit sa halip na linawin ng mga issue, ginamit niya ang kanyang karapatang manahimik na mas lalong nagpalalim sa duda ng publiko. Para sa mga taga-subaybay ng investigasyon, tila may sinusunod na script ng katahimikan si Arevalo. Ayon sa ilang eksperto, posibleng may malalaking pangalan sa politika ng Bulacan na pilit niyang pinoprotektahan. May mga espekulasyon na ang kanyang pananahimik ay bunga ng matinding presyon mula sa mga high-profile na political patrons, mga individual na maaaring nakinabang din sa kontrobersyal na pondo. Isang analyst ang nagkomento, hindi ito ordinaryong kontraktor lang ang tahimik. Ang kilos at sagot o kawalan ng sagot ni Arevalo ay tila may sinusunod na utos. At kung totoo ito, dapat ding imbestigahan kung sino ang mga nasa likod ng kumpanyang ito at kung paanong napunta sa kanila ang bilyong pisong proyekto ng gobyerno. Madam Roma, St. Timothy and I think Wawa is here. St. Timothy, meron kayong ghost project sa Bulacan? Mr. Chair, wala po. Categorically. Tapos yung Wawaw? Good morning po. Yeah, can you answer yes or no? Ghost project? Can you turn on the microphone, please? It's a yes or no question, sir. Wow, you're You don't even know? You're looking for your lawyers? Wow. I invoke my self-incrimination, Your Honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. My God, the question of the majority floor leader is very simple. It's very simple. Do you have any ghost project in any of the areas here in the Philippines? Answer. Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga kontraktor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito dahil anumang pahayag ko sa pagsisiyasat. Sino utos sa'yo na huwag magsalita? Sino? May binabasa ka ba? Ginawa ko po, Your Honor. Ano binabasa mo? Pasensya po kasi kinakabahan po kasi po. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Is there any ghost projects of Wawa Builders? This is what I discovered, and the former secretary confirmed during the first hearing that there indeed are ghost projects. Bine-verify pa po namin, Your Honor, ang ano pong meron po. Ano ka ba sa Wawaw? Are you the owner? Yes po, Your Then Honor. you should know. Majority Leader, it's your time, huh? Yes, Mr. Chairman. I'm just disappointed, Mr. Chairman, kasi ang bihira ka. Sasagot ka ng ganyan. Ghost project. Parang tinatanong ka kung tao ka, hindi mo alam kung tao ka.
Mr. Chairman, just to put on record also, no, yung Diskaya Group, ang total cost project nila from 2022 to 2025 ay 31 billion pesos. 31 billion pesos dito sa siyam na kumpanya na ito. Yung Sims at yung Wawaw Builders, at doon sa 31 billion, Mr. Chairman, 3 billion nasa Bulacan, Region 3, if I'm not mistaken. 2.8 billion sa Bulacan. Yung Sims, tsaka yung Wawaw, meron pong 4 billion at 1.2 billion sa Bulacan. May I know from COA kung na-audit niyo po itong tatlo na itong binanggit ko na ito, na kumpanya? Sir, ito po yung mga na-subject for audit, fraud audit, especially for Bulacan po, sir, Your Honor. Yes, and nakita niyo may ghost project. Kaya hindi makasagot ito, eh. Oh. Opo. Can you confirm? Hindi ko pa po ma-confirm, Because sir, we're going dahil to get the, Wala po we akong- subpoena already the documents. So, can you confirm? Yes or Your no? Honor, wala po akong kopya nung audit highlights. Do you also audit itong pickup? Meron po tayong mga auditors assigned sa DTI, Your Honor, at may mga findings din po sila, kaya na-audit din po yung pickup po. I'll go with the pickup, no? Nandito si Dr. Dakay. Dr. Dakay, ilan kayo sa board? Can you just mention the names? Tatlo? Yeah, there are three of us, Your Honor. Engineer Ernie Bagaw, Engineer Arthur Escalante, and myself. Okay. Kayong tatlo, as board members ng pickup, are you also contractors, officers, or owners of companies that have government contracts with DPWH or LGUs, sir? Our company, Your Honor, does not have any projects with the DPWH. Kayong tatlo na members ng board. I have documents here to prove something, sir. Please don't lie to me, please. Yes, that's why. Engineer Bagaw, AGB, and Arthur Escalante have projects with the DPWH. So meron, sir, your honors. Is that correct? Yes, the current pickup board members have construction contracts with DPWH, and I can show it to you later, LGUs and other government entities with their respective companies. Your answer is yes, right? Yes, Your Honor. So you don't think it's not right for you guys to have these contracts? For example, Dr. Dakay, as chairperson, associated po kayo dun sa Dakay Construction and Development Corporation. May projects po kayo with national and various local governments for public facilities like government buildings and schools. Si Engineer Bagaw, one of the top contractors ng flood control project, securing worth 7.7 billion. Si Engineer Escalante signed a contract with DPWH on behalf of his company in May 2022 while already a pickup board member. Are you aware of this, sir? Yes, I'm aware of that, Your Honor. And there's nothing wrong with it? Actually, Your Honor, all of the members of the board of PICAP and the other boards in CIAP are all contractors. And there's no conflict of interest, you think, among your officials? And there's nothing we can do to stop the three of you, the powerful three in a pickup? Your Honor, if I may speak for myself, we do not have any government projects, Your Honor. We used to have, but not anymore. And I will no longer belabor the issue. I think it's very clear, Mr. Chairman, what I'm trying to raise here. Yung sa DPWH, paano natin napiprevent yung pag-rent out o yung purchase ng pickup licenses? Your Honor, that is a very good question. And I'm not asking you, I'm asking DPWH. Hindi, personal opinion ko, Your Honor, Mr. Chair, hindi po dapat o hindi tama siguro ang pagpapairam ng lisensya. You are not being asked to give your personal opinion, I ma'am. This is apologize. a recorded proceedings. I apologize, Your Honor. We're talking about facts here. Thank I you. apologize, Your Honor. But I am not very knowledgeable on the procurement part. I have not been a member of any BAC. Pero again, sa pagkakaalam ko po, hindi po tama na pinagpa-rent or pinapahiram. Kasi po yung, But you are aware that this is happening?
Hindi ko po. Well, hindi, Come on, Yusek Cabral. hindi po, Mr. Chair, Your Honor. Because I am not involved in the operation. Kayo bang na-deputize na sumagot in behalf of the department para Ako po kasi makasiguro lang tayo? Opo, ako po kasi yung pinakamataasang posisyon na nandito ngayon. Kasama ko po yung mga regional director. Kasi you keep on looking at your back for every question. I So you're apologize. referring to most of them, baka you are very discomfortable with doing this. So baka meron po kayong gustong Opo. pumalit sa inyo. Sa ngayon, Pwede po bang matawag ko ang isang regional director? Kasi sila po yung... regional director lang yun. Lalo mo lang alam yun. Mr. Chair, with the indulgence of the majority leader, interjection lang. Paalala lang po na kasasabi po kasi ni Yusek Cabral, di nila alam na mayroong pagpapahiram or pagre-rent out ng lisensya. Pero kanina po sinabi ni dating Secretary Bonoan, alam nila at alam ng department. For the record, salamat Mr. Chair at Majority Leader. Anyway, that will be shown later on by the documents that we will be subjected to questioning, as well as people who are involved in this. Okay. Thank you, Mr. I only have 1 minute to go. May I just put on record, because this is in aid of legislation, yung subcontracting loophole, yung joint venture loophole, gusto nating i-address ito. So kung hindi kayo makapagtutulungan sa amin, DPWH, mahahalata kayo na part kayo ng mafia dito talaga. So yan ang gusto nating makita, because itong mga contractor, if I have enough time, I will ask these contractors. For example, Ma'am Diskaya, nagpapahiram ba kayo ng lisensya? Sorry po, hindi po. So lahat ng nakalagay po sa inyo, dun sa 30 billion in the past 3 years, ay kayo ho talaga lahat ang gumawa. Yes po. For example, kayo, Ma'am St. Timothy, sinabi nyo kanina, may 145 flood control kayo. Di ba? Ilan ang tauhan nyo? I have 38 admin employees po. 38. Pero ilang billion yung hawak po ninyo. So, alam na. Admin lang po. Kaya nga, so alam na nagpapahiram kayo. Anyway, Mr. Chairman, last but not the least, let me just point out, no? Last month, the Office of Ombudsman ordered the filing of criminal charges in connection po dun sa 2.4 billion purchase na laptops for public school teachers during the pandemic. And among the respondents, Mr. Chairman, yung Froilan Demongo from joint venture that included yung SunWest Construction and Development Corporation. Once again, we ask, Mr. Chairman, why insist on awarding contracts to firms like SunWest, which are involved in corruption cases, when there are more qualified and reliable contractors available? Yung COA Annual Report 2021, finlag na. Imagine, construction firm supplying laptops. So bakit nakakakuha pa rin ito? So clearly, wala talagang mekanismo para i-check. Zero. Kitang-kita ko lahat kayo nagnanad. Parang wala na ba tayong magagawa dito? Klaro na, maliwanag pa sa sikat ng araw itong mga kumpanya na binanggit natin, contractors na binanggit natin. And yet, kumokopo pa rin sila ng limpak-limpak na billion peso project from the government. Can anyone answer this question? Why is it happening? PICAB, DPWH, COA, didn't we see this already? Your Honor, sir, jurisdiction po kasi yun ng GPPB. And usually po, sir, yung blacklisting po is 1 year lang po yung pag-blacklist nila. After 1 year po, pwede na po ulit silang makipag-transact or makipag-bid po. They can produce again, they can apply again, and ang PICAB, bibigyan ulit sila ng lisensya. Opo. Opo, Your Honor. At umuoo po kayo, Dr. Dakay, so ganun talaga. Kahit alam yung blacklisted or... Because, Your Honor, if I may, the blacklisting is actually a function of the PPPB because they are the ones who are enforcing Republic Act 9184, which is the procurement law. So it is within their ambit to do the blacklisting because it is Okay a na, procurement Mr. Chairman. You're Nakakainit lang ng ulo. Salamat po, pero parang wala hong patutunguhan to pagka itong ating pamahalaan, ating gobyerno, wala So it's now the turn of Senator Rapi Tulfo. With the permission of Senator Rafi, I know he wants to ask a lot of questions. With the permission, pumayag na. Ms. Rimando, kanina sila mo, bago ka naging CEO ng St. Timothy, naging HR ka, magkano sweldo mo?
Mr. Chair, yung sweldo ko po noon, nasa 30 to 40 po. 1,000 a month. Correct. Dito sa nakalap kong ito, SEC, ang amount paid sa record dito, 887 million. Paano ka nakakuha ng ganong malaking pera? Paid up capital. Tama, paid up capital. Paid up capital. Saan ka kumuha ng ganitong kalaking pera? Mr. Chair, yung 2025 na lang po yan. Bali, nung Oo nga, nag-umpisa saan po ka kami, kumuha? Ang tanong ko sa'yo, saan ka kumuha ng pera? Mr. Chair, meron naman pong income si St. Timothy po. Hindi, pera mo to eh. I mean, iba pa yung pera ng subscription ni Mary Faith Green, Jerry Panty. Ikaw ang pinakamalaki, 887 million. Mr. Sino Chair, nagbigay din? Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Sino nagbigay ng pera sa'yo? nakakahiyaman pong aminin, pero meron po akong hiniram na halaga sa tito ko po nung nagsisimula pa lang po ako na nagtayo po. Magkano hiniram mo sa tito mo? Noong una po ay nasa 7.7 million lang po. Oh. O paano umabot ng 887 million? Nung kumikita na po si St. Timothy, wala po akong nilalabas na sarili ko pong kita. Lahat po pinapasok ko din po dun sa corporation Talaga? po. Opo, Mr. Chair. Magkano binabayad mong tax sa gobyerno? Mr. Chair, pwede ko po bang mag-refer dun sa financial Sige, statement babalikan po? kita, tapos nahiyaan ako kay Okay. Senator Raffy, okay? Thank you po. Senator Rapi? Thank you, Mr. Chair. Kanina nabanggit ni Senator Soto na yung dealer na inamin naman ng mga Diskaya, ang pinagkukunan nilang kanilang luxury vehicles ay yung company na involved sa pagpasok dito ng Ducati na hindi nagbayad ng tax kaya hinila kasi in-expose ko yon. So my question dito sa mga sa Diskaya, mag-provide kayo, are you willing to provide all those documents from the Bureau of Customs na to make sure na nagbayad kayo talaga nung tamang buwis doon sa mga luxury vehicles ninyo na pinalaway nyo sa taong bayan na 28 you said? And also, Mr. Chair, siguro patawag natin Bureau of Customs kasi malay mo, meron nga korupsyon doon sa mga project nila. Pati ba naman sa pagbayad ng buwis, lulukoyin pa tayo. So baka meron tayong mahila doon. Are you willing? Yes po. Okay. Number two, dito sa BIR. BIR, nabalitaan nyo, of course, last year, palumabas yung video na in-interview ng mga Diskaya tungkol sa kanilang mga ari-arian na sobrang lavish. Nag-issue kayo ng LOA against them? After na makita yung video? Letter of authority? Letter of authority to a corporation. But did you do that? Your Honor, please. Ginawa nyo ba yun para sa Yes, mga Your Diskaya? Honor. There was a letter of authority. Ano pong lumitaw doon sa result ng It is still an ongoing investigation, Your Honor. 1 year ago pa? I think the LOA was issued 20, if I'm not mistaken, late 2024 or early 2025. Kaya nga, bakit ang tagal? Samantalang pag nag-issue ka ng LOA sa mga Chinese, sa mga beer houses, in 2 weeks na natatapos agad. Siyempre, nagkakaroon ng under the table. So bakit dito ang tagal? There's we observe some procedures. No, I don't want to. Hindi acceptable yan. Marami akong kaibigan ng mga businessmen, mga Chinese karamihan na nagsusumbong sa akin. Pinapadala nyo ng LOA randomly kahit na alam nyo na walang kasalanan. Gusto nyo lang sigurong maharas or ma-check yung status ng kanilang tax payments. Inissue nyo ng LOA. And matters of 2 weeks, maximum 1 month, lumalabas na yung resulta ng LOA, nagbabayad na yung Chinese na sinasabi nyo kulang at nagbabayad sila on the side kung kanino man yung Poncio Pilato. Now, dito sa Diskaya, inaabot kayo na matagal. Bakit tumatagal? Dahil nagtatawaran pa?